Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. July 3, 2026, alas 12:55 ng hapon. Pinanonood ko yung nagbabalita sa vlogger. Pakinggan po natin. Ngayon sa ginagawa po nila mga kababayan na pagsasampa ng kaso dito sa Sandigan Bayan. Si Shoutout po sa lahat ng mga naririto. Mamaya po ang natin batian mga ka-GP GP 3.0 po yung Sa vlogger. mga nagtatanong po nga pala, Go bakit Philippines natin ang ituloy? palatigyan Sorry. ng GP. Hindi ako nakakapag-reply Philippines. sa inyo ng ilang araw mga kababayan dahil hindi rin ako GP nakakapag-live, 3.0. no? Dahil ako po ay Ayan nangako po yung mga vlogger. ka-GP sa aking sarili na habang nagkakaroon po ng rally ang Iglesia ni Cristo, kami naman po mga kababayan ay Yung ombudsman nag-volunteer, daw ay okay? hindi nagpatinag, hindi natakot sa Iglesia ni Cristo yung malaking rally nila. Sa ating mga kapulisan dahil alam Itutuloy naman yung po kaso natin, kay Marcoleta. yung mga kapulisan ang isa sa mga front runner mga kababayan, lalo na po sa ginagawang rally. Tuloy po Hindi rin yung natin na kaso kay Marcoleta, hindi po kumbaga, natitinag ang hindi sa ating ombudsman, mga ang kaalaman. gobyerno. Ang mga kapulisan po Hindi natin, natatakot mga sa kababayan, ANC ay yung simbahan, talagang, kahit pa dapat isang sa milyon sila init sa po, EDSA. para magbantay dito sa mga nangyayaring rally kaliwat kanan mga ka-GP Natics. Kaya po hindi niyo ako napagkikita, pero may mga video naman po akong in-upload, although maiksi lang dahil tayo naman hindi naman tayo kailangan ipakita natin lahat ng ginagawa ng ating kapulisan dahil syempre mga kababayan yun ay kanilang privacy at baka masilip kung ano po yung mga estratehiya nila. Kaya maiksing video lang yung mga pinapakita natin. Tama lang, maging maingat tayo kasi mga rally po mga baka kababayan maipahamak ay pa natin yung mga nagpupunta kami pulis. dyan. Kaya lang hindi kami makapag-live dahil alam naman po natin kung gaano po karahas ang mga tao na Mga nandyan, dilis. mga palaway, di ba? Oo. Kaya ang ginagawa namin para kaming mga secret Gusto agent. nila Para kaming mga magkagulo secret para agent. pag-usapan sila. Talagang Yun yung mga mga didilis. kababayan, lumalapit man kami nang hindi kami nahalata na kami ay nasa panig po ng gobyerno. Diba? Para kaming mga intel, mga kababayan. Mahirap, pero siyempre, kailangan tapang, kailangan buo yung loob mo. At kahit wala tayong kita ng mga ilang araw, wala pong problema. As long as tayo po, mga kababayan, ay pinakita sama-sama. natin ang Proteksyonan ng ating Pangulo. pagmamahal sa sarili nating bayan, pagmamahal sa ating mga kapulisan, na alam naman natin na babastos na, pero dahil nga maximum tolerance, kahit papano mga kababayan, bigay man lang tayo ng konting tulong sa kanila, no? Hindi man tayo mga ka-GP Natics talaga yon, pero nag-volunteer pa talaga tayo para magbigay din ng konting pagkain para sa ating mga kapulisan, no? So ito, tuloy natin. Kayo po ay nakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Meron pa isa yung Danilo Dizon 2.0. Meron din po akong Facebook page, ang Garda Balita. Pwede po kayong bumisita doon sa So Facebook. habang talaga itong pagsasampa ng kaso ng ombudsman sa Sandigan Pinakikita Bayan ng plunder po dito ni kay Rodante Marcoleta. Alam naman po 3.0 natin, marami po ang ay yung nagtanong, marami ang nagtaas ng nangyayari kilay. sa Bakit biglang umurong? ombudsman. Bakit biglang nag-uwian? Bakit parang biglang sumurrender na ang Iglesia ni Cristo sa kanilang kakasuhan din ginagawang sila. rally? Ayon sa iba mga Kasi wala kababayan, silang hindi na kami permit. magtataka Pwede silang, kasi yung simbahan, walang isinampang meron po yan kaso laban set kay sa, Senator Rodante meron Marcoleta set ngayong setting araw yan, ng religious. Biyernes. Mga kababayan, kaya hindi ito po sila nakita corporation, natin ngayon. Sila po ay religious. nagpapail ng kaso sa Sandigan Bayan. So, wala kuya, na pong religious, masasabi ang mga kababayan natin na nagkaroon po ng
komisaryo ang nagkaroon daw po ng sekto. tinatawag po natin Nakarehistro po na yung sa SEC. kasunduan Pagka mga kababayan na iurong kasi yan po ang inihiling. nag-violate Nagsalita sila, itong si Harold pwede Respicio, masuspindi hindi raw yung sila kanilang alis sa EDSA, lisensya o hindi sila registration. titigil sa Liwasang Bonifacio Kaya, hanggat hindi po mga kababayan kasi inuurong po, ang pagpapail ng kaso dito kay Rodante pag Marcoleta, sinabing pero mukhang religious, hindi po ata ganon ang nangyari dahil hindi po sumusunod sa nagpatinag batas. ang gobyerno At saka, natin na dapat separate matupad ang at dapat religion tupin ang rule of law sa at hindi kayo gobyerno. dapat ang above the law, hindi kayo Oo, feeling high and mighty, hindi sila di above ba? the law. Dapat susunod sila sa batas. Kasi sila ay nakarehistro sa SEC. Yung SEC, Security and Exchange Commission. Pag nag-violate sila, hindi sila sumusunod sa rules, pwede masuspindi yung kanilang religion. Tama, Tita Josephine, walang nagawa. Kagaya nangyari sa Kapa, nagkaroon ng problema yung Kapa, yung kay Pastor Apolinario, Joel Apolinario ng Kapa. Alam Masuspindi niyo, po marami yun. nagtatanong sa atin, Nasarap pa. bakit daw hindi nag-succeed ang ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya itong Iglesia ni Cristo, mga ingat kababayan, kayo. Pwede kayo may masara. nabasa ako, no? Bago natin ituloy yan, ang gulo ko talaga eh, no? Magulo pa ako sa bulbul eh. Sige, tuloy natin yan habang ako ay nagkukwento. Wala naman kasi tayong Kasi actually baka halos makikita dyan. ang kaso nyo, Pero sedition. itong si tawag dito mga ka-GP Natics, Maraming cameraman sa Colonel Corubin office ng ay ombudsman may na binigay po na mensahe mga meron kababayan. yatang Bakit daw po hindi announcement ang nagtagumpay ombudsman ang Iglesia ni na Cristo? kakasuhan sa Marcoleta. Unang-una, So para sa akin kakasuhan pa mga lang. ka-GP Natics, Ang tanong, hindi po hawak ng kailan naman yung walang aresto? naniniwala sa kanila. Warrant of arrest. dahil Kasi ang dumabay na pala civil yan. society ay hindi Plunder. nila kapanalig eh, di ba? Ang simbahang Katoliko, hindi rin nila kapanalig. Ibig sabihin mga kababayan, sabi nga ng kaibigan ko, sabi ng kaibigan ko, alam mo Brad, saka lang ako sasapi sa kanila, saka lang ako sasama sa kanilang ipinaglalaban. Kung nakikita ko na sila ay talagang walang pinipili. Ibiruin mo, magrarally sila Si Marcoleta lang po for yun. accountability, transparency. Kasi niligtas si Pero yung Marcoleta, tao may nila, plunder. May kasong plunder. Siya mismo ang umamin. Nanggaling sa kanyang bibig. Tumanggap siya ng Tapos ng parang regalo, wala gift, silang mga gift. abogado, samantalang marami Bawal pala naman yun. silang abogado, nililihis nila Pagka yung official ka pala kanilang ng mga gobyerno, sinasabi bawal ka hinggil tumanggap sa ng kasong pera. plunder. Ang plunder po mga kababayan, bribery hindi po pala siya yan. limitado sa usapin po ng public funds. Meron Bribery ding pala yan. private funds. Ang Indirect sinasabi sa bribery. plunder mga kababayan ay pinipigilan nito yung Pagtanggap ng yung usapin ng pandarambong. Di ba? pagtanggap Which is, pandarambong, mga kababayan, kung titingnan po natin, Hindi- si Senator hindi Marcoleta, doon sa kanyang dineclare susi, sa kanyang nagsisinungaling na siya eh. asal. Diba? Hindi na-declare yung 75 million na tinanggap niya. Kailang multi-tensor, isang spirito, isang biray. Bali 75 million yun. Bawal pala yun. Siya kasi nagkwento eh. Wala naman nakakalam yan na si Marcoleta ay tumanggap ng 75 million total sa 3 tao. Sa kanyang mismong bibig nang galing. So, yung sa pag-amin niya, kita na, may ebidensya na kagad. Ang ebidensya kung bakit siya aarestuhin. Ito na po, na Then, kinakasuhan na, sino nagbigay ng Lakay ebidensya? Good morning sa'yo. Ito na po, nagkakaso na sila ngayon Siya ang kay Senator nagbigay ng Rodante ebidensya sa Marcoleta ng sarili niya, kasong kaya siya plunder. Available po aarestuhin. yan ha, mga kababayan. Labag po sa batas yung tumanggap ng pera. Sa pribado man o kanino man, basta bawal yun sa isang opisyal na tumanggap ng pera. Kung saan man niya gagamitin. Ayan. Ibubulsa niya o hindi niya bubulsa o ay gagamitin sa So syempre election. alam naman natin ang proseso. Basta bawal. Kapag ito po ay kinasuhan ng plunder, mga Wala na kababayan, tayong pakialam ngayon kung saan niya magrarapol. ginamit sa Sino ang 25 million. hahawak? Diba? Ang Sino ang violation, hahawak? tumanggap siya.
Teka lang, Bawal sabi po yun. ng isa dito, case dismissed na yan. Di uusad ayon Bawal yun. sa akin. Yung pagtanggap Aking niya, source, bawal sabi yun. ni, Violation Krisha. na. Makukulong Hoy, ka. paano mo naman nalaman Kasi sino ba yung source mo, 50 Krisha? million up. Paano hindi yung, Aba, hindi, 49 million. Hindi yun plunder. Pwede pag dumating ng 50 pataas, Abang ang taong bayan plunder dito. na ang kaso mo. Imposibleng hindi uusad dito. Ang pinag-uusapan natin kay Marcoleta, 75 million. Spokesperson Tumampas Clabano, niya sa mga 50 kababayan, million. ombudsman, spokesperson Clabano, spokesperson rather, mga kababayan, sabi niya po, hindi ito usapin ng probable cause lang. So, ang kanilang usapin dito, mga kababayan, ay reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mas sigurado sila na talagang pasok ang lahat ng element po ng plunder dito sa kaso ni Senador Marcoleta. Kaya nga po tumagal ang kanilang development dito, ang kanilang case build-up, dahil sinigurado nila na talagang dapat may more than reasonable certainty of Oo, conviction. kasi Hindi lang po baka na yan, probable cause. ma-technical eh. Kung probable cause lang to, maaaring ma-dismiss kagad ito. Pero ayon po sa kanila, more than reasonable certainty of conviction. Pag sinabing certainty, certain po sila. Diba, sigurado talaga sila na pasok ang lahat ng element ng plunder sa kaso ni Marcoleta. Ay, hindi ko po alam. Sana nga alisin ang piluka sa mugshot eh. Kaya po, kayo po Diba? ay nakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Diso TV. Meron pa isa, YouTube channel ko, Danilo Diso 2.0. At meron akong Facebook page, ang Guardian Balita. Hindi pa po yan mapupusasan ngayon, mga kababayan. Hindi pa Antayin po natin hanggang next kasi week. inaayos pa yung Kapag mabilis yung at mga nakita dokumento. po ng Sandigan kailangan Bayan maayos yung dokumento, na saka talagang, pipirma may ni reasonable ground, Ombudsman Boying Rimulya. para po magtuloy ang kaso ni Marcoleta, tapos po ay sigurado ay warrant of siyempre arrest na yan isusunod na pagdating yung po ng susunod na linggo, probably sa sumpuy Lunes. na yung warrant of arrest. Ay hindi pala, sumpuy na yun, warrant of arrest na yun, uli na talaga siya, no bail po yan, plunder. Yan pa yung nabalita kanina sa DCWB. Kakasuhan si ito naman pala, pinapakinggan niya DCMM. DCMM naman pala yung pinakinggan niya. Dati na isampa na ng Office of the Ombudsman. Naisampa na. Ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. At sabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito. Maya-maya lamang dito sa ating ispilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kumpirmado, maliwanag. DCMM po yung nagulat. So sa kasalukuyan po, mga kababayan, Ano yung pinireporter sa ombudsman? na po, Nag-report siya sa video na ipinapakita natin sa radyo. ngayon, pero sa flash report ay tapos na ang pagpapile ng kasong plunder laban dito kay Senador Pag Rodante hinuli si Marcoleta. Piluka, At ang masusunod Piluka. na nga po nito, mga Si kababayan, ay magrarapol na po ano ba ang yan? Sandigan Bayan kung sino po ang hawak ng kaso nitong si Senador Rodante Marcoleta. Marcoleta, At, yun. kapag ito po ay nakitaan po nila Marcoleta. ng reasonable grounds Pag inaresto siya ngayong araw na ito, July 3, ay syempre sigurado po warrant of arrest na yan, Biyernes. dahil alam naman natin ang proseso dito sa hindi na Pilipinas. siya makakadala sa Habang dinidinig po Lunes, ang kaso, July ay 6, kailangan umpisa ang ng isang tao ay nakakulong, at dahil nga po Senate ito ay plunder, impeachment mga kababayan, trial. more than 50 million, yan po ay non-bailable, at kapag non-bailable, mga kababayan, Parang bawal po Jinggoy na yan. mag-post ng bail itong si Senator Rodante Nobel Marcoleta. parang si Jinggoy na yan. Hmm? Ano kaya sasabihin ni Matalo ba yan? Manalo Manalo pa, at saka ni Kawatano
So, nabalita na po, napakinggan natin yung report ng DCMM. Putulin ko na. Maraming salamat. Paki-click po yung Ay, kamay meron din po ba kayo nabalitaan at mga larawan kababayan ko sa ibaba ng na video ayon na po sa mga ibang miyembro nakikinggan nyo. at na yung mga nagpabot po sa atin, kung makukulong daw itong si Senador Marcoleta ay agad-agad daw po itong ititiwalag ng Iglesia ni Cristo Hindi. dahil gusto nilang panatilihin na Protection ng pakabo. malinis ang kanilang Baka magalit pa nga ulit na yan. wala silang mga kababayan, Nagrarally yan daw para po silang pakawalan. miyembro Ngayon, na merong pagkakasala. Kaya ay nadidikit ang pangalan sa usapin ng pagnanakaw. Kaya credit agad-agad daw and po itong courtesy papatawan to ng expulsion or Go pagtitiwalag Philippines. ng Iglesia ni Cristo. GPT.0. Sir, your permission, sir. Ginamit ko Grabe yung no, ilalaglag content nila mo. si Marcoleta para lang maging Hanggang sa muli po. magmukhang malinis sila. Sabi ni Yani Shera, yes daw. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Good day and God bless. Si Sir Henry. Magandang hapon po, Sandro at Maan. Magandang hapon sa Sandro. nakikinig sa ating Hindi pala Henry. Attorney Ate, syempre nitong mga nakalipas na araw muling nababanggit ang pangalan ni dating Speaker at late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ano pong take nyo? Kasi mabalikan lang natin dahil mismong si Ombudsman Kayo po Remulla ay at ang Assistant nanonood, Ombudsman na si nakikinig sa aking Clavano YouTube nagsabi channel, doon sa No Mastermind. Ano po ba Danilo yung take nyo dito? Dizon TV. Ganun ba sinabi yun? Opo, napapahala po kami ng lubos na nababanggit ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez kasi napakalayo Attorney po niya sa Adi Pardo proseso ang sa pag-aproba ng kanilang guest. budget sa public works, no? At sa paglaan ng mga proyekto sa kung saan lugar. Ang proyekto po ng flood control, for example, no? Mula sa pag-propose, pag-isip, pag-release ng pera, hanggang sa pag-implement nito, wala po. Spokesperson po natin ni Pan, dating Speaker Martin Romualdez. Kaya kami po nagtatatakot Attorney almost a year Ade after po na Fajardo. sa problema ito at nagkaroon ng investigasyon yung Independent Commission on Infrastructure ay ngayon lang naisip na parang babalikan, no? Supposedly ang imagine or kung ano bang naiisip. Kayo po ay nakikinig, nanonood sa aking YouTube channel. Tinanggap nga ng Ombudsman, Danilo Attorney Ade, yung offer Dizon ni dating DPWH TV. Secretary Manuel Bonoan na maging state witness. At ang sinasabi ay posibleng siya Bisita po. daw ang magdiin sa mga matataas na opisyal sa aking manumalyang flood control Facebook projects. page. Anong tingin niyo dito, Attorney Ade? Ang Garda Palito. Ayun po sabi ko nga, Si Attorney Ade Fajardo po yung because even way before guest ng programa, these events today or yesterday DCMM or the other day, Teleradio. may nagkaroon ng ganung deklarasyon, ay hindi po nababanggit July si 1, Congressman Martin Romualdez 2026. ni dating Secretary Bonoan, no? Even sa submissions niya sa ICI, wala pong banggit na papel na ginampanan, no? Si dating Speaker Martin Romualdez dito sa flood control issue, right? And then all of a sudden, na parang ginapagay walang kaso, walang ebidensya, walang patunay sa kanya. Wala daw ebidensya kay Martin Romualdez, dating Speaker. Andito, nababanggit na yung kanyang pangalan. Pero sa nababanggit nga po natin, ating ginapaliwanag, ang buong proseso po ay almost confined to the executive department po. Ang proseso ay Kaya po, walang ebidensya kay dating Speaker Martin Romualdez ayon doon sa kanyang spokesperson, Attorney Ade Fajardo. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Pakiclick lang po yung kamay at larawan sa baba ng video
lalabas po yung the word subscribe, pakiclick po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang sa muli po. Good day and God bless. Sa 2024, sa UA 1650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila ay kay Kong Saldi dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pearlstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pearlstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pearlstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pearlstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pearlstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanya ng listahan at nalumabas naman po ito sa GA at UA. Inaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pearlstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong iginawad na Pearlstar ay pinunduan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng bicameral conference ayon po sa record. Ito pa po, mayroon pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan.